Yan. Hello guys, Sir Nestor again, your Let Coach. Sige, for tonight, ang pag-usapan po natin ay ang dalawang philosophical thought which are idealism versus realism. Sige, pag-usapan po natin kasi magandang dalawang topic yan. Sige, first, idealism. Pag tinanong ka sa board exam, anong philosophy ni Plato? Ang sagot po nun ay idealism. Question, from the word idealism, ano ang root word ng idealism? Ang sagot ay idea. At kapag sinabing idea, saan nag-i-exist ang idea? Nag-i-exist sa mind or sa utak. Ibig sabihin, ang pinakamahalagang keyword pag sinabi po nating idealism ay mind. Actually, maraming gustong sabihin ng idealism. Pero ang summary, pag sinabi nating idealism ay Plato believes that reality exists in the mind. Ibig sabihin, naniniwala siya sa katotohanan. Pero ang source ng reality niya ay nag-i-exist sa mind. First, unang feature, pag sinabi natin idealism, naniniwala siya that there is God is the absolute or perfect ideal. Ibig sabihin, naniniwalang idealism that there is an almighty creator who are the giver of life, creator of heaven and earth. Kaya lang, yung feature na yun, hindi pa lumalabas sa board exam. Actually, never pang lumabas sa board exam na what is the philosophy which emphasizes that there is God is the absolute or perfect ideal. Hindi pa yan lumalabas sa board exam. Ang lumalabas sa board exam ay mga totoong scenario in the classroom or in the school. Kasi ang tinitest sa board exam ay kung maintindihan pa kaya ng mga let takers ang philosophy kapag in-apply na sa mismong classroom scenario. Ito ang lumalabas sa board exam. Si teacher, nagpapapray muna sa mga estudyante bago magsimula ang klase. Ang tanong, nangyayari ba yan sa classroom? Nagpapapray ba si teacher bago magsimula ang klase sa kanyang mga estudyante? Yes or no? Ang sagot, yes. At kapag ba si teacher, nagpapray sa kanyang mga estudyante, si teacher and the students ay nagpray, minamanifest ba ng buong klase that there is God? Yes, kaya nga nagpapray, di ba? And when there is God, anong philosophy yon? Ang sagot, idealism. O ibig sabihin ng tinatanong sa board exam ay mga application ng mga features. Kasi ang atake sa board exam may higher order thinking skills, application, di ba? Hindi lang merely on memorization, dapat application. So, high order thinking skills, that is application in real life scenario. Kasama sa mga features ng idealism is, halimbawa, yung dream mo, pangarap mo, saan yan nag-exist? Actually, sa mind. Yung future mo, di ba? Yung dream mo, yung future mo, naniniwala kang mangyari sa totoong buhay, kahit hindi mo man nakikita, 'di ba? Maniniwala kang magiging successful ka, magiging mayaman ka, 'di ba? Magiging LPT ka. Naniniwala ka na doon kasi may idea ka na. Ibig sabihin sa idealism, lahat naman nag-i-exist sa mind, lahat ng mga conception mo, 'di ba? Lahat 'yan about sa idealism. Kasi ang pinakamahalagang keyword sa idealism ay reality exists in the mind. So Plato believes that reality exists in the mind. Ang sagot sa board exam ay that's idealism. So next, si Plato may estudyante. Sa tanang buhay ni Plato, sino ang naging estudyante ni Plato? Ang sagot ay si Aristotle. Ibig sabihin ganito, marami estudyante si Plato actually. Pero sa lahat ng estudyante ni Plato, si Aristotle ang naging pinakamagaling na naging estudyante ni Plato. Since magaling si Aristotle, ganito ang kwento. One day, kinontra ni Aristotle si Plato. Kinontra ng estudyante yung teacher niya. Sabi ni Aristotle, Sir, I don't believe with your philosophy idealism. I don't believe that everything exists in the mind. Kasi si Aristotle ay naniniwalang to see is to believe. Kaya nabuo ang philosophy realism. Ganun po yung kwento. Sige, pag-usapan natin ngayon ang realism. Pag sinabing realism, ang root word ng realism is real. Ibig sabihin, para maniwala kang real, totoo, dapat ginagamitan ng senses. So, kung sa idealism, ang pinakamahalagang keyword ay mind, sa realism naman po, tandaan mo, ang pinakamahalagang keyword ay senses. Kasi sa realism, naniniwala si Aristotle that reality exists in the senses. Kung papansin mo, ang idealism and realism both believe to reality. Pareho silang naniniwala sa katotohanan. The only difference is the source. Kapag yung katotohanan mo, kapag yung source ng katotohanan mo is mind, that is idealism. Pero kapag yung source ng katotohanan mo is senses, that's realism. Sa pag-usapan natin ngayon, ang realism. Reality exists in the senses. Ibig sabihin, naniniwala si Aristotle that reality exists in the senses. Ilan ang senses natin? 5. Sense of sight, hearing, taste, touch, and smell. Therefore, sa realism, para maniwala kang totoong may upuan, actually, dapat nakikita mo may upuan. Ito. Para maniwala kang maganda ang boses niya, di ba? Dapat napakinggan mo ang boses niya, sense of hearing. Para maniwala kang masarap ang luto niya, dapat natikman mo ang luto niya, sense of taste. Para maniwala kang mabango ang pabango niya, dapat namoy mo ang pabango niya, sense of smell. At para maniwala kang malambot ang upuan, dapat
nahawakan mo or naupuan mo ang upuan. Sense of touch. O, ibig sabihin sa realism, para maniwala kang real, totoo, dapat ginagamitan ng senses. O, ganun po yung reality exists in the senses. Kung kapasin mo, dalawang magkaibang filosofiya ang idealism and realism. Bakit? Sa idealism kasi, okay lang na hindi mo ginagamitan ng senses. For example, about God, 'di ba? So, hindi mo kailangan makasama si God, makausap si God, mapakinggan si God, 'di ba? Hawakan si God para maniwala kang may Diyos. Kasi sa idealism, reality exists in the mind. Hanggang may idea ka ng Diyos sa utak mo, hanggang may conception ka, hanggang may belief ka about God, dahil nag-i-exist sa mind mo, goods na 'yan sa idealism. Reality, naniniwala ka ng totoo, di ba, na mayroong Diyos, kahit hindi mo man ginagamitan ng senses, kahit hindi mo siya nakikita, napapakinggan, nahawakan, di ba? So, ganun sa idealism. Pero hindi pwede ang ganun sa realism. Sa realism kasi kailangan, yung source ng reality is meron mo ng senses. So, ibig sabihin, nakikita mo muna siya, napapakinggan mo muna, nahawakan muna, nalalasahan muna, di ba? So, para maniwala kang totoo ang isang bagay. So, isamari ko lang, so, ang idealism and realism both believe to reality. So, pareho silang naniniwala sa katotohanan. The only difference is the source. Kapag yung reality mo nag-i-exist sa mind, that's idealism. Pero kapag yung reality mo nag-i-exist naman sa senses, your 5 senses, that's realism. So, yan. Yan lang yung pahapyaw ng, for me, yun yung pinaka-basic na understanding about the difference between idealism and realism. Okay po? So, sana kung natuto ka, huwag mo kakalimutan, 6 minutes ka nang nanonood sa video ko, please like and share naman kung natuto ka sa video. Isang pindot lang yan. Okay po. Thank you very much everyone and bye-bye. God bless.